Hello, magandang hapon po sa lahat, no? Alas 12:10. So, bago ako magsimula ng klase ko sa Master of Laws sa PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Graduate School of Law, ay magbablog muna tayo. So, kakaiba po ito, no? Pangunahan ko na kayo, kakaiba po to yung aking sasabihin. This goes against what is the conventional wisdom of almost all lawyers and even the courts. Kakaiba po ito. Ibig sabihin, you might wonder, I'm going against the decision of the Court of Appeals, yung decision ng kung sino man may ibang mga vlogger na mga abogado. Well, I'm sorry to say that I can shout to the whole world that they are all wrong. Okay? Hindi ko nabanggit yung mga pangalan nila. Basta guys, they are all wrong and they are ascribing or subscribing or supporting the violation of human rights. Ganun lamang po sa akin. So anyway, ang ating pag-usapan po ay magsimula po tayo. Maiksi lang ito kasi may klase naman ako sa Masters of Law. Ay baka malilate naman ako sa klase ko. Ito ng pag-umpisa natin. So panimula, warning. Nagbibigay lamang ako ng tamang analysis which I can stand firmly and solidly na ito yung tamang analysis. Nagsimula po ito sa pinaka-basic at pinakamataas na batas sa Pilipinas na ang ating 1987 Constitution. Na kung saan po ay nakasaad ang mga panuntunan kung kailan ka mag-aresto, kung wala, halimbawa, ang tao ay wala pang warrant of arrest, kailan ka pwede mag-aresto? At kung may warrant of arrest na, kailan ka pwede mag-aresto? Yan po ang pag-usapan natin. Okay? There is this big misnomer on the part of many lawyers. Hindi ko nabanggitin kung sino. Kasi mga vlogger din sila, lahat po sila ay iba ang kanilang opinion. Sinasabi nila sa lahat, magsimula tayo, doon sa pagpasok ng Philippine National Police, kasama pa diyan kababata ko pa, junior ko na kababata niya si General Nicolas Torre, kasama niya, bitbit niya yung mga ilang regions ng mga pulis, Region 10, Region 13 na yon ang Caraga Region, Region 12 at Barm Region, mga Muslim Mindanao na region na pulis, sinama pa doon, almost 4,000 cops sila, pumasok sila sa simbahan as a compound na kung saan ang simbahan ng ibang mga tao ni Kibuloy at kung saan ang school na Jose Maria Basa na kung saan ang lahat naman mga school po niyan, let us know na ang lahat ng estudyante dyan ay hindi naman ho member ng KOJC. Marami ho dyan, mas marami po nag-aaral dyan na hindi member ng KOJC. That should be clarified to everybody. Yung KOJC as a church, mga member lahat yan ng KOJC. Ang problema, yung Jose Maria College na nandyan, ang mga anak pa dyan ng aking kaibigan, dinidescribe po nila na one of the best schools sa Davao City, yung Jose Maria College, parang international school ang standard. So dyan siya nag-aral, sa College of Medicine, dyan nag-aral sa may College of Law dyan, mayroong College of Law dyan. Ang College of Law dyan, yung din nila, yung si Israel Tutorion. So anyway, iyan pong mukha ng KOJC compound. Tapos, ang ibig sabihin ito dahil yung kanilang boss na naniniwala naman ako and I firmly believe na guilty talaga yun sa pagre-rape, ay dahil lang doon at wanted siya, ay nadadamay mo na ang lahat, pati pag-aaral. Kaya ang nangyari sa College of Law ng Jose Maria College, ang kanilang klase ay online school. Walang pumapasok na mga estudyante papunta sa Jose Maria College kasi naubos na, napuno na ng mga pulis ang kanilang mga pwesto. So sino ba naman makapag-aral ng maayos? May makikita ka dyan, may mga baril. So yan po ang sitwasyon. Ito naman, ang mga KOJC compound, kung titingnan mo, kung kilalanin mo ang kanilang karapatan sa simbahan, sa pagsasamba,
kahit ano man ang relihiyon nila, ay siyempre meron niyang batas sa Revised Penal Code na hindi mo pwede istorbohin ang pagdadarasal ng kahit anumang relihiyon, ma-Muslim man, ma-Buddhism man, ma-Protestants man, ma-Catholic man, o makakibuloy man, maka-Eli Soriano man, maka-Iglesia ni Cristo, hindi mo po pwede istorbohin yung kanilang panalangin, ang kanilang pagdidiboto, kay may may katumbas po na kulong yan. So ngayon ang sitwasyon, ito, nagsimula tayo sa akusasyon laban kay Kibuloy na sinampa diyan sa Davao City ng pangalan ng tao na si Blenda Sanchez Portugal. At ang sinampa niya, 17 years old pa lamang siya, ay siya hinalay ni Kibuloy doon sa loob na, actually sa kanyang kama, no, sa kingdom, sa kung saan man natutulog si Kibuloy, hindi ko alam. Basta kay nangyari na pinapasok ni Jacqueline Roy itong si alias Amanda na tumistigo sa Senate hearing ng committee ni Riza Hontiveros na nagsasabi na siya'y ni-rape. Kung narinig nyo lamang, kapanipaniwala po talaga. Wala akong duda na totoo po yun na ni-rape siya ni Kibuloy. Wala akong duda, wala tayong issue doon. So sa madalit sabi, ano naman ngayon ang warrant of arrest? 2 warrant of arrest po ang pinalabas laban kay Kibuloy. Yung isang warrant of arrest ay patungkol po yun sa pagre-rape niya kay alias Amanda. Yung naisampa sa kaso. Ngayon, nung nagsampa si alias Amanda nung kasong rape sa Davao City noong 2019, si Kibuloy at saka si Duterte ay magkakampi. So anong resulta? So, binasura ng Office of the City Prosecutor ng Davao City ang kaso. At nung binasura, nagsampa siya ng motion for reconsideration, binasura din ulit. Kaya ang nangyari, nagsampa po siya ng tinatawag na petition for review o sa ordinaryong salita ng mamamayan, umapila po siya at nagsampa siya ng kanyang apila sa Department of Justice. So ngayon, kung nagsampa siya ng kanyang apila doon sa Department of Justice, ang tagal-tagal na po, wala pang desisyon. Umupo ng Department of Justice Secretary si Remulla, wala pa ring aksyon. Tapos ayon sa revelasyon ni Kibuloy sa kanyang mga pinalabas na mga salita o clip, voice clip, doon niya in-expose na sila pala ay nakipagkutsaba pa sa kanya si Boying Remulla. Sinabihan daw ni Boying Remulla si Kibuloy, sabi niya, Pastor, ano naman ito? Ang kaso sa iyo, dismissible yan. Gusto mo i-dismiss na natin? Sinabi daw ni Pastor Kibuloy, ay bahala ka. Tapos nagsalita daw ito si Remulla, huwag muna kasi may kaso ka sa galing sa Amerika. So pangharang natin sa kaso na pag magre-request ng extradition ng Amerika mula sa atin at dadalhin ka ron, ito ngayon ang pangharang natin para hindi ka papayagan na dadalhin sa Amerika. So sa madalit sabi, totoo pala nangyari yun. Kaya yun po ang dahilan na bakit kung hanggang noong nagsampa ng kaso nung nagsimula na nag-hearing si Riza Hontiveros patungkol sa kasong iyon, saka nabuksan uli at naging kontrobersyal na naman at natunghayan ng madla na talagang kung paano tumistigo ito si alias Amanda. At lo and behold, pati ako po kumbinsido na ni-rape siya ni Kibuloy. So pagkatapos niyan, ang nangyari, ibig sabihin, talaga palang binabakuran ni Remulla. So sa madaling sabi, totoo ang sinasabi ni Kibuloy na si Remulla nakipagkutsaba kay Kibuloy. Next, pagkatapos niyan, dahil doon sa bulahaw na sila at nagka-issue na, nagpalabas ngayon, napilitan si Remulla magpalabas ng finding na probable cause at binaliktad yung desisyon ng Davao City Prosecutor's Office at ang ibang kaso doon na trafficking dahil nangyari sa Pasig City, sa Pasig RTC sinampa at ang pagre-rape ay dahil sa Davao City nangyari, sa Davao City sinampa. So nagkaroon ng warrant of arrest. So ako po, walang issue na totoo ang warrant of arrest. Okay? So kung totoo ang warrant of arrest, ay dapat wala na tayong issue dyan. Ang issue na lang natin is this.
Nung lumipas ang mga ilang araw, ilang buwan, hinahanap si Kibuloy. Hindi siya makikita-kita. So ngayon, dumating na ito sa punto nitong August 24, pumasok ng bigla madaling araw si Mr. General Nicolas Torre kasama ang libong mga pulis. Pumasok na lamang ng bigla at nakaharang ngayon ang mga member ng QJC kasi sa tingin ko anticipated na nila. Ngayon, nung lumabas sa hearing kahapon sa Senado, na mga hearing lang ni Bato, ni Robin Padilla, at saka ni Bongo, na wala pa, hindi pa nakarating ang mga pulis, nagre-review, nag-usap-usap na sila may darating na pulis. Ibig sabihin, yung grupo ng QJC ay may contact din sa kabilang grupo. Sa grupo nila Nick Torre, meron din siyang contact. Kaya nagkasalubungan, nakaharapan at binalaan ni Nick Torre na dala-dala niya lamang ang alias warrant of arrest na pinakita kay Attorney Israelito Torrio na binalaan niya, he had 30 minutes to prepare at kung ayaw pa rin nila makipag-usap ng maayos, pipilitin nila, papasok sila. At pumasok na. Okay? So ngayon, titingnan natin, lumabas po sa hearing kahapon, wala palang personal na alam si Nick Torre. Ang sinabi na lamang niya, ang basihan niya kung bakit siya lumusob ay yung meron siyang surveillance report. Siguro surveillance report ng mga kasama niyang pulis. Hindi naman sinabi doon na nakita si Kibuloy. Basta kay surveillance report nila nandyan. Tapos, kabase pa sa informante ng mga dating QJC members na nagsasabi na mayroong bunker doon sa ilalim. Pagkatapos, isa pa mayroon pa silang heartbeat detectors. So, ang tanong, with that ba na iyong hinahawakan ng mga ebidensya, mayroon ka bang katwiran ngayon na pasukin mo yung pribadong lugar? Pag ikaw ordinaryong pulis. So ngayon, imaginein po sa isang ordinaryong bahay. May pumasok na isang tao dyan na wanted sa bahay mo. Halimbawa, sabihin ng pulis may pumasok. Tapos biglang papasok sa iyo. Lulusobin namin bahay mo. Bakit naman? Ano po yun? Kasi malakas ang paniwala namin na yung warrant of arrest namin ito, yung hinahanap namin, halimbawa yung pumatay kay Percy Lapid, si Bantag ay nandyan. Papayag ka ba nun? Na ganun na lamang, ikaw may-ari ng bahay at pumasok, ang aligasyon lamang ay naniwala. Kung imbento lamang ng pulis yun, sino nakakaalam na nang imbento lamang pulis na pananiwala na nandun ng tao? Di ba? So, ibig sabihin, sa ganung sitwasyon, wala pong proteksyon ang mga sibilyan natin. Kung hahayaan natin ang pulis na gagawa ng ganung diskarte, just because i-claim niya na malakas ang paniwala ko na nandyan yung kriminal, kaya papasukin namin. Hahayaan na lamang ba natin yan? Kung ang gagawa niyan, halimbawa si Marcos Mang-aapi, kagaya sa panahon ng tatay niya, ang lahat ng opposition ay inaapi, pinapasok na lamang, kagaya ng bahay ni Quintero na pinasok ng NBI dahil si Quintero ay nagsalita noon na mayroon siyang ebidensya na magpapakita na namimigay ng pera si Marcos Sr. para palitan ang konstitusyon ng 1935, papalitan gagawin 1973 Constitution. So, sa madalit sabi, sinalugog yung bahay ni Quintero. Tapos, nanaig siya sa Supreme Court na hindi mo pwede lulusubin ng basta-basta ang bahay ng isang tao. Wala kang warrant of arrest just because sa paniwala mo. So, ibig sabihin, ay hindi po niya pwede sabihin na papaniwalaan yun. Next. Tapos, kung gusto natin na i-judge na kung talagang dapat yan, ay hindi. Ang pagpasok ng tao ay ganitong pagbabasihan. Meron po tayong batas sa Rules of Court number 1. Ang Rules of Court po, yan ang panuntunan ng korte kung kailan ka dapat mag-aresto. Sa Rules of Court, Section 5, Rule 113 ay nagsasabi sa tatlong senaryo, tatlong sitwasyon na pwedeng umaresto ang pulis o NBI. Number 1, kung huli sa akto, wala tayong problema dyan. Kung huli sa akto, talagang hulihin mo talaga yan. Number 2, kung kapangyayari pa lamang ng krimen at yung pulis na mag-aaresto ay may personal na alam sa lahat ng nangyayari, ay basta hindi pa lumampas, naghabol pa lang siya, hot pursuit po ang tawag doon. Naghabol ka, hinahabol mo ang krimen. Kaya may pwede kang otorisado ka mag-aresto. At kung hinahabol mo yung inaaresto, halimbawa, nagsimula sa
nakita mo, ikaw pulis ka, nakita mo may sumaksak sa tao, hinabol mo kayo dahil pulis ka. Tapos pumasok, hindi mo na nakita kung saang bahay pumasok. Pero may nakasalubong ka isang tao, nagtanong ka, saan mo nakita yung tao nakasuot, may duguan ng damit? Doon po. O, yan. Pwede kang pumasok doon. Hindi mo na kailangan ng warrant of arrest doon. Pwede kang pumasok doon. Yun sinasabi doon sa rules of court, you have the right to break in. Pumasok sa bahay. Yan po ang sitwasyon, hot pursuit ang sitwasyon. Okay? So ngayon, ang pangatlong sitwasyon na pwede kang mag-aresto ay yung nakikita ka ng isang tao na takas sa bilangguan. Yan ang pangatlong sitwasyon. Ngayon, titingnan natin, ihiwalayin mo ang sitwasyon. Ito na ngayon si Kibuloy. Matagal nang nilabas ang warrant of arrest. Sa tingin mo ba, may karapatan ka matagal na ilang buwan na ilabas ang warrant of arrest? Sa tingin mo ba ng August 24, pwede kang pumasok? May warrant of arrest ka. Wala tayong problema, may warrant of arrest ka. Sagot ko dyan ay hindi po pwede kasi kung pinayagan natin dyan, virtually kung kahit anong tabahay ituturo mo, papasukin lang. Kung halimbawa, diktador si Marcos, utusan niya kahit sinong pulis, papasok kahit sino. Ganon ka mangyayari po. Wala nang proteksyon na sibilyan. Okay? Ganon lang po kasimple. So ngayon, kailan po pwede pumasok si General Torre? Pwede po siya pumasok kung personal niyang nakita o di mga pulis niya personal lang nakita na pumasok si Kibuloy sa KOJC Kingdom at nabantayan nila, hindi sila umalis doon at hindi pa lumalabas. Ang problema lang ay inamin naman niya sa Senado na hearing kahapon na paniwala lamang, nakabase siya sa informant, nakabase sa kanyang mga detection machines. Tapos may ginagamit pa sila ng mga proton elect na mga makina na magdetermina kung mayroong kuweba o wala. So, ibig sabihin, kung may heartbeat, halimbawa, pag may heartbeat pa, sigurado ka ba heartbeat ni Kibuloy yun? Heartbeat ng mga kasama niyang arestado, ng mga warrant, may mga wanted? Hindi mo masiguro kung kanino yung wanted niyo. Tapos, there was a time na narinig ko po na mayroong heartbeat na daw na 8. So, bahala ka na, Romy Tuason. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila ni Atty. Ricky, pasensya ka na. Pati sila ni Atty. Claire. Hindi po ako naniniwala sa kanila na totoo sinasabi nila. Mali po yan. Pinapanindigan ko yan na mali yan. It doesn't matter that because I am chasing your votes. Magsasabi ako, papayag na lang ako. Kahit na hindi na popular ang aking sinasabi, winawarningan ko na kayo, hindi po popular ang aking opinion dito. Kaya, makinig naman kayo kung anong rason sa likod. Ganito yan. Kung hahayaan natin na gano'n na sitwasyon, kahit sino papasukin. So, ang isa pagbasihan ko nito ay Section 2 ng ating Constitution sa Article 3 na nagsasabi, the right to be secure in their persons, papers, houses, and effects against unreasonable search and seizure shall be inviolable. Hindi mo pwedeng labagin. No warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. In an examination, after examining under oath, the complainant and the witnesses he may produce, describing particularly the place to be searched and the persons and things to be seized. Klarong-klaro yan. Ibig sabihin, nakalagay po dyan sa ating Section 2 ng ating Constitution na ang karapatan ng isang tao sa kanyang bahay, sa kanyang pagkatao, sa kanyang epektos, sa kanyang mga papel ay hindi maaaring labagin ng kahit anong mga search warrant na walang imprimatur, walang basihan. So, pwede kang pumasok kahit wala kang basihan kung meron kang probable cause. Ano yung probable cause? Nagagaling ka sa mayroon kang mga testigo na nakakita, napunta si Kibuloy doon, pero hindi ikaw na po sa nakakakita. Mayroon kang ibang informante na nakakita na kung ano nakita doon sa loob. Pero in that situation, the Constitution is very firm and solid in stating that no probable cause and no warrant of arrest nor search warrant shall issue except upon probable cause.
So, ibig sabihin, kung may warrant of arrest ka lang, hindi ka pwede basta-basta pumasok. Kung may probable cause ka, punta ka muna sa korte, humingi ka ng break open order. Ganun na kasimple. So, ngayon, hindi na po isyong address dito, All Walks of Life Vlogs. Kasi ang warrant of arrest, kahit saan po yan sa Pilipinas, ay ipinapatupad. Okay? So, ngayon, ito, alam natin, nabasa ko po, na-research ko, na yung ibang mga members ng QGC tsaka mga faculty, students, and officials of Jose Maria College, nagsampa po sila ng petition for the writ of amparo na humihingi na bigyan sila protection na dahil massive ang pulis doon, hindi sila makapag-aral, hindi makapagsamba. Yun lamang po sinabi nila. Ngayon, ang tanong, sila ba ay mukha ni Kibuloy? Yan ang tanong dyan. Definitely, iba sila. Sa kanilang petition, hindi nila kasama si Kibuloy. Si Kibuloy, walang karapatan yun. Wanted yun. Ibig sabihin, talagang dapat kung pwedeng makita, durugin mo yun eh. Pero yung pinag-usapan natin dito, mga member na nakasali na nananalig sa kanilang simbahan, may karapatan din sila. May karapatan din mga estudyante. So ang hiningi nila, bigyan sila protection. Kaya inaprobahan ng RTC Davao City Branch 15. So, nung inaprobahan ng RTC Branch 15, binigyan sila ng temporary protection order na sinabihan ang mga pulis, yung barikada ninyo, tanggalin niyo kasi nakaistorbo na kayo sa ginagawa ng nagsisimba dyan. At nakaistorbo na kayo sa mga nag-aaral dyan. Kaya nga, because of that, hindi pa rin na sinunod. Tinanggal na ng barikada sa kalsada, nagbarikada naman sila sa loob. So anong nangyari ngayon? So napilitan ngayon ang lahat ng mga estudyante sa Jose Maria College. Hindi, I want to repeat to you, mas majority ang estudyante ng Jose Maria College na hindi member ng QGC. Mga estudyante dyan, mga College of Law, College of Medicine, one of the best schools din sila sa College of Medicine. Na may mga School of Nursing din sila. Ay nag-aaral sila online. Because of that, hindi sila mga pag-aaral sa classroom. So ngayon, ang tanong, may karapatan ba sila para humingi ng protection sa korte? Kahit na sabihin natin, ang boss nila dyan na may-ari, halimbawa, yung QGC, na ang boss dyan na si Kibuloy, sagot, meron silang karapatan. Hiwalay naman na tao sila eh. So, nung humingi sila, binigyan sila ng korte, ng Regional Trial Court. Ito naman, yung grupo naman ni Abalos, pumunta sa Court of Appeals Mindanao at pinabasura yung temporary protection order na pinalabas ng RTC. Ngayon, dapat sana yung mga abogado dyan na nag-comment, dapat alam ninyo ang facts and circumstances. Hindi ka pwede magsalita. Narinig ko si Atty. Claire Castro, puro lang naman mga facts and assumption eh. Narinig ko rin yung iba dyan. Puro kayo assumption, ina-associate nyo lahat na mali sa inyo, ina-associate nyo lahat na si Kibuloy lahat yan. No, hindi. Kawawa naman ang tao na hindi si Kibuloy. So ngayon, sinasabi ko na mali po yung decision ng Court of Appeals sa pagsasabi, pagbabasura ng temporary protection order na pinalabas ng RTC Davao Branch 15. Bakit? Kasi yung Court of Appeals ay nananalig, sinabi sa kanyang katwiran, dahil ang lahat ng kaso ni Kibuloy ay inilipat na sa Supreme Court doon sa Quezon City, dapat doon kayo sa Quezon City humingi ng temporary protection order. Mali. Ang kasong nilipat sa protection Quezon City ay kaso lamang ni Kibuloy. Hiwalay po yun ng mga kaso ng mga membro ng QGC at hiwalay din yun ng kaso ng mga estudyante, nagtuturo at opisyal ng Jose Maria College. Ang ibig mo ba sabihin, papatayin na sila sa Davao, tatakbo, lilipad pa sila ng eroplano sa Quezon City, doon sila magpapail? Anong klase? Dahil kasi kayo incumbent in power, you are abusing your powers. Imbis na tama yung paghuli, pag-aresto, kagaya ng ginawa nyo kay Alice Go, mas tama, sana naghabol tayo ng katarungan at katotohanan, ang ginagawa nyo, binababoy ninyo. Kaya may kasalanan kayong figure eh. Alam niyo ba ngayon, ibig sabihin yung batas dito, para na lang sa mga kung sino malakas, sino mayaman. Well, that is only my point. Bahala na kayo. Maniwala kayo sa akin o hindi, nasa inyo yan. Basta to my mind, there is no substitute for personal knowledge.
Hindi ka pwede manghuli ng tao kung hindi mo siya huli sa akto. Hindi ka pwede pumasok sa bahay ng isang tao na may bahay kung hindi mo nakita sa mata mo na pumasok yan yung wanted na tao. Ganun lamang ho kasimple yan. Wala nang ibang pagi. Kailangan pa bang i-memorize yan? At ulitin ko, hindi sapat dito ang probable cause. Kailangan pumunta ka muna ng korte, aprobahan ng korte ang probable cause mo bago ka pumasok yan, i-allow General Torre. I'm sorry to say, your arguments are not correct. That's it. I'm for the liberty of people. Babalik pa rin tayo sa simula. Sa Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Just because mga boss nila si Kibuloy, i-deny mo siya ng equal protection of the law. Hindi pwede. So, ngayon ay hanggang dyan lamang po ako ngayon kasi magkaklase na po ako sa aking sa klase ko sa Master of Laws sa PLM. Hanggang dyan na muna siguro may tawag na. Sabi ni Fortunato huwag gayahin ang US. Malayo pa ang hostisya natin doon. Ay puran ay ang magagawa natin makabawi sa mga ginawa ng mga yan sa bansa. Well, bahala na kayo maniwala sa akin o hindi. Basta I stand firm. Akong anong tama, yun ang sinasabi ko. Kung ano sinasabi ng ibang abogado, do not believe in them. Mali po yun. Wala pong justification na papasok arak-araka. Bakit? Hindi naman kayo judge Torre Kung judge ka, pwede ka pumasok dyan. Pero hindi ka naman judge. Si Abalos ba, hindi naman judge. Ang ino-authorize lang ng Constitution maliban sa mga Senate sa House of Representatives na magpalabas ng warrant at magdesisyon kung manghuli o hindi, ay yung korte lamang. Ang desisyon ng hindi korte na pwede manghuli kung huli sa akto. Nakita mo. Ito Kibuloy, hindi nyo nga nakita At isadamay nyo pa ibang tao. Ganun lang sa aking puntos. So, Virginia Lubit, alam ko medyo galit kayo. Ang pundasyon kasi ng galit ng inyong desisyon, nakapundasyon sa galit sa tao. Kaya nakapundasyon sa kung ano ang tama na batas. Hindi dapat nababago ang tingin nyo sa batas just because galit ka sa tao. Ganun lang po ako. Wala na akong pakialam niya sa kay Kibuloy, no? Kibuloy, arestuhin yan. Ang problema sa inyo, laliman nyo naman ang isipan nyo, magiging patas naman kayo. Okay? Ganun lang kasimple ang aking pakiusap. So anyway, lahat ito nang hula-hula lang sila. So pagpaalam mo na ako, hindi na ako makapagtawag nito, makapag-shout out. Medyo ako, maganda pa ako sa klase ko sa sunod. Maraming salamat po sa pakikinig.